Praise God at sa mga girl, sa lahat ng mga ladies, mga kapatid, mga young people. Praise God, purihin ng Diyos. Salamat sa umaga dito, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. So napapurihin ng Diyos sa atin, kung saan mga kapatid, patuloy po tayo pinapalakas ng ating mahal na Panginoon. Amen. So pumagatan po natin ito na sinasabi ng kapatid na condition for entrance into God's kingdom, mga kapatid. Amen. Condition for entrance into God's kingdom. Praise God. Amen. Hallelujah. So sa ating mga buhay, lalo na sa ating tinitirhan ay mayroong condition, mayroong term na tinatawag, terms. Amen? Praise God, hallelujah. Na kung saan may mga condition, na kapag lumagpas ka na nandun yung tinatawag na sa condition na mayroon ng violation, mga kapatid. Amen? Praise God. So mamaya, sasabihin niya ni Pastor Sergio, praise God. Pero sa kapatihan ng ating Diyos, mga kapatid, ay mukhang maganda ang nangyari sa aming lakad kahapon, mga kapatid. Amen? Praise God. So mayroon tayong condition natin sa ating church, mga kapatid, sa pamamagitan ng lupa. Amen? So sa kariyan ng Diyos, praise God, may mga condition, mga kapatid. Bakit? Hindi po kasi makakapasok ang anumang gawin doon sa kariyan ng Diyos. Amen? So mga kondisyon para makapasok sa kariyan ng Diyos, mga kapatid ko. Amen? So ito na yung tinatawag, mga kapatid, na a humility child like this. Bakit ganun? Matatanda na, pero dapat maging tulad sa isang bata. Amen? Mga kapatid, na kung saan ito ang tinatawag ng kababaan ng loob, kamukha o katulad ng mga bata, mga kapatid. Amen? Verse 10. So ilagay natin ang verse natin dahil napahaba yata yung ating pasakaldi. So, bilisan na lang natin, mga kapatid. Ito yung mga conditions natin sa ating mahal na Panginoon bago makapasok sa kariyan ng Diyos. Matthew chapter 18 verse 3, mga kapatid. Pakisulit po. Amen. So, yan po ang sinasabi. At sinabi, amen. Amen. Sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. O bakit sinabi ito ni Mateo, mga kapatid? Dahil noong una, bagamat nakakilala na o alam na ang aral at turo, subalit lumihis pa rin, bumalik pa rin sa mga gawa na hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Bagamat nalalaman niya ang katotohanan. Amen? Praise God. So kaya po ang sinasabi ng aklat ni Mateo, mga kapatid, na ito'y mula sa kanyang mga apostol na kung saan, mga kapatid, na tayo po ay nakadepende sa turo ng mga apostol, mga kapatid, na kung saan ang mga apostol po ay siya po yung maligid. Bakit po natayo ang maligid? Dahil mayroon po naglagay. Sino po ang naglagay? Walang iba po ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Praise God. So ito yung mga apostol ay halingin natin yun. Praise God sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mga kapatid. Amen. So sinabi dito, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Amen.
Kung hindi kayo magbago at maging tulad ng maliliit na bata, hindi kayo mapapabilang sa karya ng Diyos. So it is a real condition, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Hindi lang sa mga nagtuturo, gayon din, mga kapatid, sa mga estudyante. Dahil tayo ay nag-aaral, mga kapatid, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Dahil kung wala ang salita ng Diyos, mga kapatid, praise God, hindi tayo makakarating doon sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Na doon mayroong kondisyon. Amen? Praise God, na kinakailangan sa atin ay tanggapin natin na siya po ang may ganti sa lahat ng ating ginagawa, mga kapatid. Amen? So, kinakailangan sa atin ay magkaroon po na tinatawag din ng spiritual desire. Amen? Ano ba yung spiritual desire, mga kapatid? Na isa rin ito na kondisyon o kahilingan o batas na maging tayo po ay makabilang sa kanya ng Diyos. Yung mayroon tayong spiritual na pagnanais. Amen. Dahil kung wala tayong spiritual na magnanais, dahil sa kabila ng ating mga sitwasyon na dumanas tayo ng mga sitwasyon na mahirap, mga kapatid, bagkos tayo pa rin ay narito. Sumamba pa rin tayo sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Praise God. Sa mga hindi nakaalam ng lubos, mga kapatid, sa salita ng Diyos, ay sinasabi na lang, ay pagod ako, kaya hindi na ako pupunta ngayon sa church. Amen? Dahil nandoon naman ako noong nakaraan. Amen? So gayon ang katwiran. Pati hindi kayo ng gusto ng Diyos, kailangan mayroon tayong desire, mga kapatid, o pagnanais o pagnanasa sa ating mga puso, ating isipan. Praise God, mga kapatid, at kasama yung pagtitiis at pagtitiwala sa Diyos maging sa ating sarili. Amen. Kasi kung susundin talaga ang lamang ay mahirap talaga yun. Hindi niya maangking, hindi makamit. Mga kapatid, hallelujah, ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Palapakan natin natin mahal na Panginoon. Praise God. So being a born again, mga kapatid, hallelujah, ang pagiging ipinanganak ng muli ng Diyos, hindi na marapat na siya po ay kayo pa rin ang ginagawa mula noon hanggang ngayon. Na dapat po ay pinasailangan kapag sinabing ikaw ay kabilang na sa pinanganak ng muli, mga kapatid, nandoon na rin po yun ang tinatawag ng pagbabago sa ating isipan, maging sa ating gawa, sa ating figura, sa ating mga itsura, mga kapatid. Bakit? Kung ang judge nga, mga kapatid, kapag pumunta doon sa hukuman, nakabalot, sino ba yung harapin niya doon? May mga kriminal. Amen? May mga tulisan. Ano ba yun? Tulisan, kriminal? Okay ba na? Hallelujah. How much more, mga kapatid, na tayo harap sa Diyos? So, marapat na ibigay natin sa Diyos, mga kapatid, na hindi makikita na kapag hindi tayo nakaayos, ay para lang tayo nasa salibutan na ang kaharap ay mga pulutan. Amen? So, kaya ang gusto ng Diyos, mga kapatid, desire natin sa ating puso na kung umarap tayo, maayos po.
hindi makapagbigay ng pagnanasa sa mga nakatingin. Amen? Bawat isa sa atin, meron ko ba makita na malaswa? Di ba wala? Kaya ang gusto ng Diyos, mga kapatid. At higit sa lahat, yung pakikinig ng salita ng Diyos na kung saan ito yung pananampalataya, ito yung nagbuksan ng ating mga sarili, ating isipan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na kung saan naroon ang iyong tinatawag na ipinanak ka ng muli, mga kapatid. Amen. Palakpak sa ating mga litang mga. Siguraan natin doon sa John chapter 3 verse 3. Kung ano po ang sinasabi. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao ay ipanganak ng muli, ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. O, di ba? Napakaliwanag po ang sinabi, mga kapatid. Tuloy po basa. Verse 4. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano ay panganganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok ba siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? 5. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. O, maliwanag ba, mga kapatid? Bagamat itong verse na ito, o yung chapter na ito, mga kapatid, ay maaaring sasabihin na iba na kukuligid na siya. Pero hindi natin alam ang ibig sabihin ito. Na ito mayroon ditong tinatawag na kondisyon. Anong kondisyon? Maliban. Maliban. Sa papaanong paraan? Ipinananak. Sa papaanong pinananak? Maliwanag ang sinabi doon ng Acts 2:38. Bago sa 2:38, Matthew 28:19, ano sinabi? Inutos, gawin. So ito yung kondisyon mga kapatid sa atin para po tayo ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? So balik itong si Nicodemo, mga kapatid, para bagang matagal niyang kasama yung ating mga Panginoon, nakikita niya yung kanyang ginagawa ng Diyos, hindi niya nakikita, mga kapatid, praise God, ang biyaya ng Diyos. Kaya na lang sinabi niya, hilosopo. Amen? Bakit? Kahit mga Kristiyanan nandoon pa rin ang filosofi, kapilosofa. Amen? Totoo, hindi mga kapatid. Totoo po yun, mga kapatid ko. Amen? So, kinakailangan mayroong tinatawag tayo na full commitment to Christ, mga kapatid. Amen? Ito yung buong pangako kay Kristo. Praise God. Hindi tayo nangako sa sariling atin, mga kapatid. Gagawin natin na may kasamang gawa, mga kapatid ko, ang pangako kay Kristo, mga kapatid. Amen. Lucas chapter 9 verse 62. May suyo po. Ibasa. Luke 9 verse 62. Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at bibilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Amen. Anong ibig sabihin dyan? Bakit pinahilang tulad sa araro? Mga kapatid, example, mayroon bang nag-araro na sa kanyang pag-araro, hoy, bilisan mo tagaw. Ganon. Walang, hindi siya nakatingin doon. Nakatingin
siya mga kapatid sa lupa na kung saan tatamaan ang mga panirang damo sa iyong pananim, mga kapatid. Kaya hinayin tulad doon sa araw na kung saan, hallelujah, uy hala, mayroon parang nakalagay sa Biblia na araw. Mayroon mga kapatid, nabasa natin. Kaya namin yan mga kapatid, kumplito yan, mga kapatid. Kristiyan, kaya sa ating buhay, mga kapatid ko, maraming panira sa isipan, sa ating puso, madami hadlang, at lalo na mga kapatid, yung ating mata at yung pagdinig. Amen? Kapag nakarinig ka na ng oy, sister, brother, alalahanin mo, hindi na bautismohan yung aking kamay. Di ba gayon? Mga kapatid. So, panira yun. Kaya, hinilitunan mga kapatid sa isang araw na kung saan hindi mo balikan, mga kapatid, ang mga gawang halik, mga kapatid. Kaya, hinilitunan sa isang araw. Sabi doon, maliban na ang tao ay hindi pinanganak, mga kapatid, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. So maliwanag po na mayroong kondisyon doon na sinasabi. So sinabi ni Jesus sa kanya, ang sino man nag-aararo, mga kapatid, na palaging lumilingon ay hindi pakinabang ang paglilingkod sa ilalim ng paghahari ng Diyos. Maliwanag mga kapatid? Praise God. Lahat magsabi niya niya. So ngayon mga kapatid, ito yung sinasabi na buong pangako kay Kristo mga kapatid. For commandment of Jesus Christ. Angelis? Alam mo mga kapatid, masaya sila kapatid. Pero pinapangahan namin, kami nagsama. At alam namin mga kapatid na tagumpay naman dahil sa pamagitan ng Diyos mga kapatid. Amen? Kahit malayo, punta sila at alam namin mga kapatid na malalakas sila. Amen? Kung baga wala pa silang bawas, wala pang mga bawas, kaya malakas, mas lalong malakas, maging malakas sa paglilingkod ng sa ating Diyos. So yan po yung pangako mga kapatid kay Kristo na dapat meron po tayong tinatawag na full commitment to our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Amen? Naintindihan ng tulad ko, sabi sa Bisaya, pinambingay ang daro. Sa Tagalog, araro. Christian. Kahit mga Christian na nga, iba pa rin ang inaararo. Ito na naman tayo. Amen? Christian. Huwag natin puntahan. Diretso tayo mga kapatid. Nagmamadali na yung ating oras. Christian. Hallelujah. So yun, kinakailangan kapag po kumagmit mga kapatid, hindi mo wala ang sinasabing pananampalataya na may pagtungkol. Amen? Or faith in love. Or pananampalataya at pagmamahal. Yan ano? Bakit? Kung mga asawa lang ba pagmamahal? Hindi mga kapatid, dahil ang nagmahal sa kapwa na mahindihan, magbigay mga kapatid ng kaligtasan doon sa kaya ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya mga kapatid. Sa James, Santiago, chapter 2, verse 5. Lagay po natin at ipasa na rin po, Balilis. Amen. Tingin ninyo, mga minamahal ko, kapatid, hindi ba pinili ng
Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya Yes, God. at mga tagapagmana ng kaharian pinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Liwanag ko mga kapatid. Amen? Maliwanag ba? Praise God. Hallelujah. Pakalagay, Brad, son, James 2 verse 5. Ayun. Hallelujah. Ito po ang pinaabot mga kapatid ni Santiago na sinasabi mga minamahal o mga nagmahal sa Diyos. Mga kapatid, hallelujah, na kung saan ang iyong paglilingkod na may pagmamahal ay mayroong ganti sa ating mahal na Panginoon. Kaya sinabi yan, digdirin niyo mga minamahal kong kapatid. Pag sinabi yung mga marami kong kapatid, hindi ba pinili ng Diyos ang mga lupa? So hindi man gusto yung mga kapatid na kawawa yung mayaman. Hindi po. Hallelujah. Christian. Yan mga kapatid ay pinaabot sa atin na paalala. Mga kapatid, dahil minsan nabubulag tayo sa mga bagay sa sanlibutan. Kaya ngayon po sinabi mga kapatid ni Santiago na pinili ng Diyos sa mga lupa sa sanlibutan ito upang para saan? Maging mayaman sa pananampalataya, mga kapatid, at mga tagapagmana ng kaharian ng Diyos na pinangako niya sa mga nagsisibig sa Kanya. Ano nagsisibig? Hindi ba labyan sa English? Nagsisibig. Ano ba naman sa ano? Sa English, nagsisibig. Ano ba? Ano sabi mo? Para Christian? Hallelujah. Ano ba? Ano ba sinasabi niyan? Nagsisibig. Ha? Ano ba sa English yan? Praise God. Lalaki ka. Praise God. Umahal natin yung ating mga Mr. and Mrs. girlfriend and boyfriend. Mahal natin ng Diyos. Amen. Kita nyo, malayo yung Nueva Ecija. Pero dahil bukod sa mahal nila yung kanyang kasintahan, na totoo nilang kasintahan ay ang Diyos, nandun sila. Amen. Kaya palakpakan natin yung ating mga people. Hallelujah. Yan yung regalo sa kanila mga kapatid, maging sa bawat isa sa atin. Ngayon yung kondisyon para po tayo makapasok sa kaharian ng langit. Amen. Praise God, palakpak po sa Diyos. Hallelujah. At higit sa lahat mga kapatid, porkit umibig ka na sa Diyos, wala nang problema. Mayroon itong pinaka-problema sa tao, sa mga mananampalataya. Yung tinatawag mga kapatid na pagtitiis ng mga kapitalian. Kaya ito, bawat isa sa atin dumadanas nito mga kapatid. Bakit nasasabi natin? Sinasabi ng isa, napipigati talaga yung aking espiritu. Hindi ko mapupil ang espiritu ng Diyos. Problema mo Diyos. Amen. Ang Diyos mga kapatid
ay mapagbiyaya. Ganon din sa ang narinig natin sinasabi ng mga kapwa, ng mga kapatiran, nalulungkot talaga ako. Amen. Mahirap yan kapag nagpadala ka sa lungkot. Sabi daw nila, kapag ikaw ay nag-aaral, huwag kang palinong-linong. Hindi mo matamaan ang mga paninang damo. Amen? Praise God. Kaya ngayon, ito yun. Buksan natin. Acts chapter 14, verse 22. Enduring the tribulation, mga kapatid. Mahirap ito sa isang mananampalataya. Na pinanitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila ng pagsusunatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapigapian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Maliwanag. Dahil marami kayong pagsubok, mga kapatid. Hindi porkit Kristiyano ka lang. Hallelujah. Praise God, wala ka ng pagsubok. Amen. Ayun lang pambili ng ulam bigas, mga kapatid, di ba pagsubok yun? At kung wala ka noon, mahina ko na ng palataya mo. Mahina ko na ng palataya natin. Amen. So, ngayon ang sinasabi, mga kapatid, hallelujah, na kung saan, mga kapatid, pinagtitibay tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Pinatatag tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Praise God. Ang mga puso na kung saan nahihirapan umintindi, nahihirapan umawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nagkakaroon ng kapayapaan. Ang dagat Diyos ay kapayapaan, mga kapatid. During the tribulation na kung saan nandoon yung tinatawag ng pagkakulis ng mga kapigatian. Pag sinabi mga, marami ito. Bakit gayon makakaranas? Dahil kung walang pagsubok, hindi tayo titibay, mga kapatid. Amin. Hindi lang sa pamamagitan ng love. Bakit? Sa nagmamahalan wala pang pagsubok. Kapag nag-away, ano ba? Kasi hindi lang ang plato, hindi lang ang liparan. Mga kapatid, minsan maghabulan mo ng itak yan. Pagsubok yan. Kapighatian yan, mga kapatid. Nagdaramdam ang puso. Bakit? Hindi siguro tama ang ginagawa ng isa. Kaya gayon ang nangyari. Pero sa salita ng Diyos, mga kapatid, na kung saan sinabi dito, pinatatag nila ang mga tagasunod ni Hesus Kristo at pinayayaon magpatuloy sa kanilang pananampalataya na sinabi nila maraming kahirapan na dapat nating danasin para mapabilang sa pagkahari ng Diyos. Ito ba ang nakakaganda sa ating mga kapatid? Amen? Yung pala. Hindi porket dumanas tayo ng mga problema, pagsubok, mga kapatid, ang kapalit pala nito, praise God, ay tinatawag na kaya. Sarap ng buhay. Kumbaga, sa bawat isa sa atin nasa huli ang sawa o alaka, mga kapatid. Di ba ang ganda nun? Kumbaga, nasa atin ang huling katagumpayan, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating Diyos na ating pinaglilingkuran na walang iba, mga kapatid, ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Amen? Maliwanag ba, mga kapatid? Praise God, sa umagang ito, mayroon ba tayong napulong aral na tayo po ay